na balita ngayong tanghali. Big-time rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo inaasahan sa susunod na linggo. Isang Filipino crew mula sa barkong kinubkob ng Iran noong Abril, pinalaya na ayon sa Department of Migrant Workers. Visa policy sa mga Chinese national hihigpitan ng Pilipinas. Kasunod ng dumaraming pandaraya sa aplikasyon nito ayon sa Department of Foreign Affairs. Impormasyon na sangkot sa umunay surveillance at hacking ang ni-raid ng Pogo Hub ng Bambantarlac. Iimbestigahan ng PNP. At 7 babaeng kadete pasok sa top 10 ng Philippine Military Academy bagong Sinag Class 2024. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, May 10, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Tumaas ng 5.7% ang Gross Domestic Product o GDP ng Pilipinas sa unang quarter ng 2024 kumpara sa nakaraang 3 buwan. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ilan sa mga sektor na lumago ang agrikultura, forestry, fishing at services. Ang detalye sa ulat ni Lalaine Moreno. The first quarter economic performance is a testament to our people's and industry's resilience. Bumuti ang ekonomiya ng Pilipinas sa unang quarter ng 2024 kung ikukumpara sa nakalipas na 3 buwan. Ito ay sa kabila ng nararanasang El Nino at geopolitical tension sa West Philippine Sea. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority, tumaas ng 5.7% ang gross domestic product o GDP ng bansa sa first quarter. Mas mataas ng kaunti sa 5.5% GDP noong huling quarter ng 2023. Pero kung ikukumpara naman noong nakaraang taon ay mababa ito. Ayon sa PSA, bagamat lumago ang ekonomiya ng ating bansa, mababa pa rin ito sa 6.0 to 7.0% na target range ng Interagency Development Budget Coordination Committee. Ilan sa mga sektor na malaki ang kontribusyon sa pagtaas ng GDP ay ang financials at insurance activities, wholesale, retail trade at repair ng motor vehicles at motorcycles at manufacturing sector. Lumago naman ang mga sektor ng agrikultura, forestry, fishing, industry at service sa bansa. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, kung titingnan ng mga data, mas malago ang ekonomiya ng Pilipinas kaysa sa mga bansang China, Indonesia at Malaysia. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na bumababa ang tubig sa Angat Dam palapit sa minimum operating level na 180 meters. Base sa tala ng Pag-asa, mula sa 184.38 meters kahapon, ay bumagsak na ito sa 183.99 meters ngayong araw. Ang Angat Dam ang nagsusupply ng 90% ng tubig sa Metro Manila at ilang bahagi ng Rizal, Cavite at Bulacan. Maging ang ibang dam sa bansa gaya ng Lamesa, Binga, San Roque at Magat ay bumababa na rin ang water level. Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga lugar na lubhang naapektuhan ng El Nino phenomenon. Personal na inihatid ni PBBM ang tulong ng pamahalaan sa mga naging biktima ng matinding tagtuyot, lalo na sa sektor ng agrikultura sa probinsya ng Zamboanga. Ang detalye sa report ni Nel Maribohok. Isa ang Zamboanga Peninsula sa lubhang naapektuhan ng matinding tagtuyot dulot ng El Nino phenomenon. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-aabot ng tulong sa riyon kasama ang mga miyembro ng gabinete. Kada benepisyaryong magsasaka at mangingisda ay nakatanggap ng tig 10,000 piso sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD.
Nagpaabot rin ng monetary support si Pangulong Marcos sa Zamboanga City, mga probinsya ng Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte at Zamboanga Sibugay na may kabuuang halaga na 58 million pesos. Ayon kay Pangulong Marcos, patuloy na tinututukan ng pamahalaan ang sektor ng agrikultura na apektado ng matinding tagtuyot. Dito naman sa Zamboanga Peninsula, lampas 3,000 hektarya at labis pa na naapektuhan dahil sa matinding init na ating nararamdaman ngayon. Talaga naman pong nakakapanghinayang ito. Ang Department of Agriculture naman ay patuloy na nagmamonitor at nag-aaral ng mga strategiya at plano patungkol sa cloud seeding operation, sa mga irrigation system at sa paggawa ng climate resilient infrastructure na project. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos na bibisitahin rin ang iba pang El Nino hit areas. Hindi lamang Zamboanga ang hahatiran natin ng tulong, kundi lahat ng rehiyon ay aking dadalawin. Buong bansa ang tatamasa ng mga programa na ating ipinagkakaloob. Sa datos na iniulat ng Pangulo, aabot sa 3.6 milyon na katao ang naapektuhan ng kabuhayan at nasa 5.9 billion pesos naman ang halaga ng nasayang o hindi kinita ng mga magsasaka at mangingisda dahil sa epekto ng El Nino. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, patuloy na nag-iikot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng El Nino phenomenon. Ngayong araw sa Sultan Kudarat at General Santos City naman bumisita at namahagi ng tulong si Pangulong Marcos Jr. At para sa detalye, nagbabalik si Nel Maribuhok live. Nel, ano ang mga natanggap na tulong ng ating mga kababayan sa Sultan Kudarat sa Mindanao? Yes, ay lagay ng mga binisita na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Iba't ibang tulong ang natanggap ng ating mga kababayan na naapektuhan ng kanilang kabuhayan dahil sa matinding tagtuyot. Kanina, pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng 10,000 pesos na presidential assistance sa mga magsasaka at mangingisda. 5,000 pesos na ayuda sa mga magsasaka mula sa Rice Competitive Enhancement Fund o RCEF. Food packs at 10,000 piso rin mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Namahagi rin ng tulong ang Labor Department sa ilalim ng TUPAD program. Bukod pa ito sa ibang assistance mula sa ibang ahensya ng pamahalaan. Ang DTI naman, Department of Trade and Industry, ay magbibigay ng grant certificate na may kabuong halaga ng 940,000 pesos, halos isang bilyon para sa 3 samahan ng magsasaka. At na, mamamahagi naman ng 21 livelihood toolkits at allowance para sa kanilang mga eskola. Ayon kay Pangulong Marcos, ang pagbisita na ito ay bahagi ng pagdamay ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng El Nino. Tiniyak rin ng Pangulo na magpapatuloy ang pamamahagi ng tulong ng ang pamahalaan sa ating mga kababayan na nahihirapan dahil sa tagtuyot na dala ng El Nino. Bukod sa Sultan Kudarat, pumunta rin si Pangulong Marcos sa General Santos City at dito naman namahagi ng tulong sa mga magsasaka at mangingisda. Kasama pa rin ni PBBM ang mga miyembro ng gabinete at iba pang opisyal ng pamahalaan. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga local government unit o LGU sa bansa na maghanda na sa posibleng epekto ng tag-ulan dulot ng nalalapit na pag-iral ng La Nina phenomenon. Sa kanyang pagbisita sa Zamboanga Peninsula kahapon, binigyan diin ng Pangulo na posibleng makaranas ang bansa ng matinding pag-ulan gaya na nangyari ngayong El Nino kung saan matinding init naman ang tiniis ng ating mga kababayan. Dahil dito, nanawagan si PBBM sa mga local officials sa bansa na maging handa sa lahat ng oras para maibigay ang pangangailangan ng mga nasasakupan. Nagbigay ng 80 milyong pisong donasyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Camp Navarro General Hospital o CNGH sa Zamboanga City para sa gagawing improvement sa serbisyo ng military hospital.
Kahapon, bumisita ang Pangulo sa Camp Navarro General Hospital kung saan pinasalamatan rin nito ang mga tauhan ng CNGH para sa kanilang paglilingkod sa mga sundalo at sibilyan sa lalawigan. Muli naman tiniyak ng Pangulo ang patuloy na suporta ng gobyerno upang maihatid ang abot-kayang health services sa ating mga kababayan sa Western Mindanao. Formal nang inianunsyo ng Department of Migrant Workers ang pagpapalaya sa isang Filipino crew mula sa barkong MSC Aries na kinubkob ng Iran noong April 13. Sa isang pahayag, masayang kinumpirma ng DMW ang pagpapalaya sa ating kababayan ng Iranian authorities. Labis namang pinasalamatan ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa lahat ng kanilang effort upang mapalaya ang ating kababayan. Sa ngayon ay patuloy na nakikipagtulungan ng DMW sa DFA, gayon din sa agent at manning agency para sa ligtas na pagpapalaya sa 3 pang Pinoy crew na nasa kustodiya ng Iranian authorities. Nadagdagan pa ang bilang ng mga Pilipino mula sa Israel ang nakauwi na ng ligtas sa bansa sa pamamagitan ng repatriation program ng pamahalaan. Tiniyak naman ng Department of Migrant Workers o DMW na makatatanggap pa ang mga ito ng ayuda. Narito ang report ni Dante Amento. 60 Pilipino na nagtrabaho sa bansang Israel at nagdesisyong mag-avail sa repatriation program ng gobyerno ang dumating sa bansa kahapon. Ito na ang ika-21 batch ng Pilipino galing Israel simula nang sumiklab ang tensyon sa lugar noong Oktubre ng nakaraang taon. Ayon kay Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak, nasa 666 na ang nailikas nating mga kababayan mula sa Israel. Hindi pa tayo mandatory repatriation phase. Ang mahalaga, in this state of war ongoing, the government, based on the directive of the President, is providing this particular service. Dagdag pa ni Secretary Kakdak, makatatanggap ang mga ito ng 125,000 pesos na ayuda mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Magkakaloob din ng libreng training ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at mayroon ding counseling. We are also providing livelihood if they so choose to stay on in our country. And of course, yung pagkakaroon ng employment facilitation, pwede natin sila hanapan ng job opportunities. Samantala ayon pa sa DMW, maaari din nilang matulungan ang mga ito kung gustuhin nilang mag-apply sa Pilot Caregiver Project sa South Korea. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magpapatupad ng paghihigpit sa visa policy ang pamahalaan ng Pilipinas para sa lahat ng mga Chinese national. Ayon sa Department of Foreign Affairs, kasunod ito ng dumaraming bilang ng mga fraudulent o ang mga nandaraya ng aplikasyon na natatanggap ng embahada at konsulada ng Pilipinas. Nilinaw naman ng DFA na ang paghihigpit sa visa policy sa mga Chinese ay walang kinalaman sa national security issues o ang tensyon sa West Philippine Sea. Ayon pa sa ahensya, mismong ang mga Chinese national rin nila ang makikinabang sa paghihigpit na gagawin ng Pilipinas dahil sila ang kadalasang nabibiktima ng kanilang mga kababayan sa pamamagitan ng mga krimen na iniuugnay sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sa ilalim ng bagong polisiya, ang lahat ng Chinese na kukuha ng visa ay required na magsumite ng Social Insurance Certificate bilang proof of identity. Bukod pa ito sa bank statement, notarized letter of support mula sa host sa Pilipinas, gayon din ang hotel at airfare bookings. Ipatutupad ang paghihigpit sa visa policy sa susunod na linggo. Suportado ng ilang kongresista ang panukalang ipagpaliban ang barangay elections. Nakatakda ito sa December 1, 2025 at nais na isagawa ng ilang mambabata sa October 2026. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz.
Hindi makatwira na 2 taon lang ang magiging termino ng mga kasalukuyang opisyal sa barangay ayon sa ilang mambabatas. October 2023 kasi nang isagawa ang halalan at nakatakda naman ang susunod na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa December 2025. Inihain ni Camarines Sur Representative Miguel Luis Villaferte ang House Bill No. 10344 upang ipagpaliban ang susunod na BSKE at gawin ito sa October 26, 2026. Suportado ito ng ilang mambabatas, kabilang na si House Deputy Majority Leader Isabela 6th District Representative Ino D na dating isang barangay captain. Anya, naghain din siya ng kaparehong panukala. Given with regards to the term of office of barangay officials, yung 2 taon po talaga ay napakaikli. Alam naman po kasi natin na postpone nung nakaraan, kaya naman yung inabutan na lang ngayon, yung natitirang 2 years. But to be able to implement certain programs, alam naman po natin lahat sa government, it takes some time, and especially at the barangay level. Maganda na may mga nagsusulong na ng batas para mas mabigyang linaw pa kung ano yung mas constitutional na pamamaraan para maresolba natin parehong problema ng saktong oras para maglingkod ang ating mga lingkod barangay. We will make a unified and sound decision kung paano kami magpo-proceed sa issue na yun. But in my humble opinion, yun nga na mahirap yung sobrang iksi. Batay sa 1987 Constitution at sa 1991 Local Government Code, merong 3 taong termino ang barangay officials. Subalit inaprubahan ng Kongreso ang isang panukalang magpapaliban sa BSKE na nakatakda sanang gawin noong December 2022 at inilipat ito noong October 2023. Nilagdaan ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong October 2022. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Good news para sa mga motorista. Posibleng magkaroon ng big-time rollback sa presyo ng langis sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtaya ng Department of Energy, maaaring bumaba ng nasa 50 hanggang 85 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang nasa 2 piso o higit pa ang posibleng maging bawas sa presyo ng gasolina at halos pisong rollback sa presyo ng kerosene. Ito na ang ikatlong magkakasunod na linggo ng bawas presyo sa gasolina at ika-4 na linggo naman para sa diesel at kerosene. Sa Lunes, iaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad sa May 14. Aabot na sa mahigit 1,500 mga motorista ang nahuli ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SITE dahil sa iligal na pagdaan sa EDSA busway. Batay ito sa datos na naitala mula sa buwan ng Enero hanggang May 9 ngayong taon. Pinakamarami sa mga nahuli ay pawang mga motorsiklo na aabot sa halos 600, habang 500 naman ang mga private at public vehicles. Gayon din ang 20 government vehicles, kasama na ang mga ambulansya na walang ihahatid na pasyente at unauthorized trucks at mga bus. May multang 5,000 pesos hanggang 30,000 pesos ang iligal na pagdaan sa busway, depende kung ilang beses na ang violation. Naghahanda na ang Department of Education para sa gagawing adjustments sa school year 2024 to 2025 upang maibalik ang old school calendar. Nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nais niyang agad na maibalik sa June to March ang academic calendar. At mula sa Pasay City, makibalita tayo kay Jed Naresina live. Jed, papaano pinaghahandaan ng DepEd itong pagpapatupad ng mas maikling school year? Ella, sinabi nga ni DepEd Assistant Secretary Francis Bringas na kailangang matiyak na sa kabilangan ng maiksing panahon ng klase na ipapatupad ng DepEd ay hindi maapektuhan ang kalidad ng edukasyon. Kaya ang Bureau of Learning Delivery ng DepEd ay kasalukuyan ngang gumagawa ng isang konkretong plano
kaugnay nito. Dahil inaasahan sa school year 2025-2026 ay maibalik na sa buwan ng Hunyo ang pagsisimula ng klase sa bansa. Kasunod nga ito ng pag-aproba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at pagkilos na rin ng Department of Education kaugnay sa pagpapaiksi sa darating na school year 2024-2025. Sabi nga ni Asik Bringas na plano ng ahensya na simulan ang school year 2024-2025 sa July at tapusin ito sa March 2025 kung saan 165 days na lang ang pasukan o 15 days na kulang sa 180 to 220 days na itinakda sa batas. Ito nga ay para sa taong 2025 ay magsimula na rin sa buwan ng Hunyo ang pasok ng mga estudyante. Ayan muna ang update. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Hindi nagbabago ang isip ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa issues sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil, malinaw ang posisyon ni PBBM na hindi kilalanin at huwag payagan ang mga taga-ICC dito sa Pilipinas. Gayunman, tungkulin ng Department of Justice na tingnan ang lahat ng legal avenues at matiyak na lubos na naipabatid sa Pangulo ang kanyang mga opsyon. Bineberipika pa ng Philippine National Police o PNP ang mga magagandang lead o impormasyon na kanilang natanggap ukol sa posibleng kinaroroonan ni religious group leader Apollo Quiboloy at ng 5 pang kapwa niya akusado. Hindi na muna nagbigay ng iba pang detalye si PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo ukol dito para hindi mahadlangan ang pursuit operations. Wanted ang nasabing religious group leader sa mga kasong child at sexual abuse at qualified human trafficking. May mga magaganda po tayong efforts na I'm not at liberty to share for now, but suffice to say po ay may mga magaganda po tayong information na vina-validate po that would hopefully lead to the location po ng mga accused po natin. Iimbestigahan ng Philippine National Police o PNP ang impormasyon na posibleng sangkot sa surveillance at hacking sa mga government website ang ni-raid na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Ito ay makaraang magpahayag ng pagkabahala si Senator Risa Hontiveros sa naturang iligal na aktibidad ang kumpanyang Zun Yuan Technology Incorporated. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan live. Leia, ano ang detalye nitong iimbestigahan ng PNP doon sa Pogo Hub sa Tarlac? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Masusingang iimbestigahan ng Philippine National Police ang mga naging pahayag ni Senator Risa Hontiveros sa pagdinig sa Senado kamakailan. Ito'y makaraang mabahala nga ang senadora na posibleng sangkot sa surveillance at hacking incident sa mga website ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang kumpanyang Zun Yuan Technology Incorporated. Ang Zun Yuan Technology ay isang Philippine offshore gaming operator na nakabase sa Baofu Compound sa Banban, Tarlac na sinalakay ng mga otoridad noong isang buwan dahil nga sa pagkakasangkot nito sa malawakang scamming. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, kung totoo man ang impormasyon ay makikipag-ugnayan ng PNP sa tanggapan ni Senator Hontiveros. Gayunman, sinabi din ni Colonel Fajardo na mahigpit ang ginagawang pakikipag-ugnayan ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Department of Information and Communications Technology o DICT at sa iba pang ahensya para binipikahin ang naging pahayag ng senadora. Una nga dyan na Ella, ginisa ng senadora si Banban Tarlac Mayor Alice Guo dahil sa umano'y koneksyon nito sa naturang Pogo Hub. Pero pagtitiyak naman ng pambansang pulisya, tinututukan nila ang naturang usapin bagaman wala namang seryosong banta sa kasalukuyan subalit hindi sila magpapakakampante sa sitwasyon dahil tungkol ito sa pambansang seguridad. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan. Ipiniresinta ngayong araw ng Philippine Military Academy ang top graduating cadets mula sa bagong Sinag Class 2024 kung saan pasok sa top 10 ang 7 babaeng kadete. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolaro
live. Grace, sino-sino itong 7 babaeng kadete na pasok sa top 10 ng latest batch ng PMA graduates? Yes, Ella, 7 nga ang pasok sa mga kadete sa top 10 dito sa PMA Bagong Sinag Class 2024. Tubong Surigao City, Surigao del Norte ang nanguna sa PMA Top 10 Bagong Sinag o Bagong Henerasyon. Gampanan ang tama, serbisyo, integridad at nasyonalismo ang aming gabay Class 2024. Nanguna sa top 10 ng Philippine Military Academy Bagong Sinag Class 2024 si Cadet First Class Jeanette Ilumba. Si Ilumba ay anak ng barangay official at ang kanyang ama ay isang magsasaka. 22 anyos, college undergraduate. Si Ilumba ay magna cum laude sa kanilang klase. Tatanggap din si Jeanette ng Presidential Saver Award, Philippine Army Saver, Australian Defense Best Overall Performance Award, Tactics Group Award at iba pa. Si Ilumba ay mapapabilang sa Philippine Army. Ayon sa pamunuan ng Philippine Military Academy, si Jeanette ang ikapito na babae na naging top 1 sa PMA simula noong 1997. Ayon kay Ilumba, ang mahal niyang tatay ang nagbigay sa kanya ng inspirasyon para pumasok sa naturang akademya. My inspiration, the Philippine Military Academy entrance examination posters are already posted in my social media accounts, ma'am, and it really catched my attention, ma'am. However, it was ultimately my father who inspired me. Sa PMA Top 10 Bagong Sinag Class 2024, pumangalawa si Cadet First Class Mark Armuel Boyles mula Novaliches, Quezon City. Si Cadet First Class Kim Harold Gilo mula Villa Cananga, Butuan City ang top 3. Top 4 naman si Cadet First Class Cyril Joy Masculino, Camarines Sur. Top 5 si Cadet First Class Rosemil Dohelio mula Hamindan, Capiz. Top 6 Cadet First Class Alexa Valen mula Kapatagan, Lanao del Norte. Top 7 Cadet First Class Floyd Nino Arthur Rojas mula sa Liganes, Iloilo Province. Top 10 Cadet First Class si Giselle Tong mula Tuguegarao City, Cagayan. Top 9 Cadet First Class Danica Marie Viray mula naman sa Villamor Air Base, Pasay City. Top 10 Cadet First Class Neriva Binag mula Cabagan, Isabela. Nasa 278 ang magtatapos sa Bagong Sinag Class 2024. 224 dito ay lalaki at 54 naman ang babae. Pinakamarami sa kanila ay papasok sa Philippine Army na may 144, 62 sa Philippine Air Force at 72 sa Philippine Navy. Ella, gaganapin ang graduation ceremony sa May 18, araw ng Sabado, kung saan inaasahang si Pangulong Bongbong Marcos ang magiging guest of honor and speaker. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Iginiit ni Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu na kayang mag-isa ng Israel. Ginawa nito ang pahayag matapos na magbanta ng Estados Unidos na ititigil nito ang arms shipment kung ipag-uutos ng Israel's Prime Minister ang pagkubkob sa Rafah City, Gaza. Itinigil na ng Amerika ang pagpapadala ng mga bomba sa Israel dahil sa pangambang pagkasawi ng mga sibilyan. Nakilahok ang British students sa mga kilos protesta na sumusuporta sa mga Palestine. Nag-camp out maging ang mga mag-aaral sa Oxford at Cambridge Universities. Panawagan ng mga ito sa kanilang mga universidad, putulin ang ugnayan sa mga kumpanyang sumusuporta sa Israel. Nagbabala naman si British Prime Minister Rishi Sunak sa gabinete nito na hindi katanggap-tanggap ang pagtaas ng mga insidente ng anti-Semitism o diskriminasyon sa mga Hudyo sa mga campus sa United Kingdom. 2 skiers ang nasawi at isa ang nasagip matapos ang avalanche o pagbagsak ng tipak na niebe sa kabundukan sa Salt Lake City sa Utah, USA.
Nangyari ang insidente araw ng Huwebes, May 9. Kinumpirma ang casualties ng Utah Avalanche Center. Hindi pa ma-recover ang mga labi dahil sa matinding kalagayan ng panahon. Batay sa MFA otoridad, magsasagawa ang work crews ng avalanche mitigation work upang matukoy kung ligtas ang area sa mga rescuer. Plano ni South Korean President Yoon Suk-yeol na bumuo ng bagong ahensya o kagawaran na tututok sa pababang birth rate ng bansa. Sa isang live address to the nation, sinabi ni President Yoon na hiningin na niya ang kooperasyon ng Parliament para i-revise o baguhin ang organisasyon ng pamahalaan upang pagtatag ng Ministry of Low Birth Rate Counter Planning. Bumagsak sa record low ang bilang ng mga bagong ipinapanganak na sanggol sa South Korea sa kabila ng pagbubuhos ng bilyong dolyar na pondo upang kumbinsihin ang mga babae na magkaroon ng mas maraming anak at panatilihin ang population stability. Bagamat isa ito sa mga bansa sa mundo na may pinakamatagal na life expectancies, mababa rin naman ang birth rate dito. Napaluha sa tuwa ang koponan ng BFP Lady Firefighters sa kanilang panalo kontra AFP Lady Gunner sa unang laban nito sa pagsisimula ng second elimination round ng UNTV Volleyball League Season 2 sa Paco Arena sa Maynila. Samantala, nangunguna pa rin sa game standing ang PNP Lady Patrollers matapos talunin ng Comelec Suffragettes sa ikalawang game ng UVL Season 2. Ang detalye sa ulat ni Harry Ilagan. Sa pagsisimula ng second elimination round ng UNTV Volleyball League Season 2 na ginanap sa Paco Arena, Manila, napaluha sa saya ang BFP Lady Firefighters matapos manalo kontra AFP Lady Gunner. Sa unang set pa lamang, 5 puntos agad ang naging lamang ng Lady Gunner sa Lady Firefighters. Ngunit hindi nagpatinag ang BFP at nakuha nito ang panalo sa first set sa score na 25-22. Sa second set, nagpaulan ng sunod-sunod na atake si FO1 Fanny Adolfo ng Firefighters kaya naging dikit ang laban kontra Lady Gunner sa score na 25-20. Habang sa third set, dikdikan pa rin ang laban ng dalawang koponan sa kanilang pinakamahabang ball rally sa hard court. Natapos ang huling set sa score na 26-24 na nakuha ng Lady Firefighter. Napiling best player of the game si FO1 Fanny Adolfo ng Lady Firefighters na nagpakawala ng 8 attacks, 3 blocks at 2 service aces. Nasa ikatlong spot na ang Lady Firefighters na may 5 wins at 3 losses na nakapagtala ng 40 total attack points. Ito na yung pinaka-sweet victory namin. Talagang pinagdasal namin to, sir. As in, sobrang saya. Talagang sobrang nakaka-proud tong team na to, as in. Hindi lang to team parang family na to eh. Sinanay namin sila sa mainit. Kasi mga courts na pinag-training namin medyo mainit talaga eh. Kaya feeling ko mas lumakas yung endurance nila. Endurance tsaka stamina. Yun, tsaka back to basic kami, sir. Sabi ko nga sa inyo, uulit-ulit namin sinatsagaan yung depensa nila. Tsaka itong larong to talagang pinaghandaan namin. Unang nakita kasi namin, wala silang communications. So talagang mahirap talagang manalo. Ang isang team, pag hindi nag-uusap sa loob ng court. So yun lang naman yung naging namin. Skills, wala namang problema sa skills. Sa second game, hindi na pinayagan ng PNP Lady Patrollers ang Comelec Suffragettes na makuha ang panalo. Nagpakawala agad ng sunod-sunod na atake si Mila Flor Ronquillo ng Lady Patrollers kontra Suffragettes sa first game hanggang third set. Nakapagtala ang PNP ng total 35 attack points sa Comelec na nakapagtala lamang ng 24 total attack points. Napiling best player of the game si Mila Flor Ronquillo na bumomba ng 13 attack points. Natapos ang laban sa score na 25-22, 25-13, 25-15.
Nangunguna pa rin sa top spot ang PNP Lady Patrollers na may 7 wins at 1 loss. Pang-apat naman sa standing ang Comelec na may 4 wins at 4 losses. Yung ensayo namin, saka talagang pinaghahandaan namin talaga yung Comelec. Kasi nga yung first round, natalo po kami against sa kanila. Kaya pinaghandaan namin sila. Tuloy-tuloy lang kami, aggressive lang sa laro. Yun lang ang sinasabi ko sa kanila na makinig lang kung anong game plan. Kung anong napag-ensayuan, yun ang i-apply sa court. Maganda naman yung first set, okay naman yung nilaro namin. But then, makita yung second set, third set, medyo maraming lapses, maraming errors. Mostly doon talaga napunta yung mga points ng kalaban sa errors namin. Then actually, hats off din sa kanila kasi yung mga attacks namin na dedepensahan naman nila, tapos convert nila sa points. Sa game nga may nanalo, may nanatalo, pero alam ko kaya natin yan, babawi tayo. Hindi naman tayo basta-basta susuko sa every game natin, diba? Kaya natin yan. Samantala, abangan sa susunod na bakbakan sa Liga ng Public Servants sa Win in Sports, Win for Charity sa darating na linggo, May 12, 2024 sa Paco Arena, Manila. Magtutuos ang Judiciary Justice Servers at DFA emissaries sa first game alas 12 ng tanghali. Susundan naman ito ng paghaharap ng Senate Lady Defenders laban sa SSS Pension Protectors alas 2 ng hapon. Habang PNP Lady Patrollers at BFP Lady Firefighters ang maglalaban sa third game alas 4 ng hapon. Live itong mapapanood sa social media account ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsimula nang maghanda ang Wish 1075 at KDR Music House para sa 13th installment ng Wish Date Concert Series na mapapanood ng mga wishers sa susunod na buwan. Samantala, ibinahagi naman ng mga bibidang aktor sa short film ang kanilang excitement na mapasama sa natatanging konsepto ng Wish Day. Narito ang report ni Gladys Toabi. Matapos masurpresa ang mga wishers sa hindi inaasahang plot twist ng most recent wish date na pinamagatang Unexpected sa MOA Arena. Isang panibagong storya na naman ang inihahanda ngayon ng Wish 1075. At KDR Music House na ika nga ay nagpapakita ng realities of life sa isinagawang storycon para sa nalalapit na 13th installment ng Wish Date Concert Series. Ibinahagi ng film and concert director na si Arnold Sanchez ang ilan sa mga dapat makaabangan ng mga wisher. As always, katulad nung lagi na sinasabi sa atin ng ating Kuya Daniel Rason na every time na we do something, kailangan lagi nagle-level up, step up. So for this upcoming next wish date sa June 30 sa Araneta, syempre pinag-iisipan namin kung paano pa mas may improve yung production natin, production number, mas magandang lineup ng songs, at siguro mas matinding production value in terms of staging, improve or mas maraming improvement in terms of sa film natin. Anya bagong storya. New set of artists and performers ang matutunghayan. Sa naturang StoryCon, ipinakilala na rin ng KDR Music House at Wish 1075 ang mga aktor na bumuo sa short film. Alan Dizon, Kira Ballinger, Mark Ian Garcia, Kate Iyalong at Lloyd Garcia. Hindi naman maitago ng mga aktor ang kanilang kasiyahan at excitement na mapabilang sa proyekto dahil nangangahulugan itong bago at kakaibang experience sa kanilang acting career. It's a pleasure na makasama ko dito sa film na to, itong wish date na to, dahil ako mahilig ako sa mga stories eh. Siyempre pag artista ka, mahilig kang manood ng mga movies, mahilig kang manood ng mga
makinig ng mga music, and of course, yung mga bawat istorya ng bawat Pilipino. So yun, nakaka-inspire lang gumawa dito sa Wish Date. I'm so excited to learn from these new people who I will be working with. This will also be my first time to do anything acting on stage. But then again, it's a new experience, new learnings, and again, I'm super excited and nervous for that. So I hope I do well. To be honest, this is my first acting experience. Then same with Mark. So I'm really excited to be part of the team and super excited na mapakita natin how yung acting skills natin kasi I never tried pa. So I'm really excited, hoping for the best. Na isang magandang pagkakataon ang maging bahagi ng Wish Date. Isang konsepto ni Kuya Daniel Verzon na nagpapakita ng pagdiriwang ng talento ng mga Pilipino mula sa musika hanggang sa pag-arte at higit pa. Yeah, sobrang galing, no? Parang integrated lahat ng artistry sa isang araw. Parang siyang commencement ng talents. There's concert, may kantahan, may sayawan, may acting in one day, in one celebration. So again, I'm just really grateful that I'm part of this na isang significant moment sa industry. Sana marami ka pang gawin concept ng ganito, which is alam ko naman na napakaganda ng mga ginagawa mo, especially sa mga Pilipino, especially sa mga letter sender natin, sa story about Filipino, and sana ipagpatuloy mo lang po yan at marami kang matutulungan, marami kang na-inspire. Abangan ang 30th installment ng Wish Date Concert Series, isang bagong kwento na mabubuksan ngayong June 30 sa Araneta Coliseum. Gladys Tawabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Roma, Kapitulo 10, versikulo 4, na nagsasabi, sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mampanig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali at happy weekend!